Narito na ang programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan hatid sa inyo ng Berwan Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Gustong pag-alaga sa sarili ay pinalagahan. Ang tipong naglilingkod sa bawat sulok ng Pilipinas. Tungkulin na maibahagi sa kapwa ang kanyang misyon. Ehemplo siya ng isang simpleng doktor sa ngayon at sa inarap. Siya si WaterDoc, nandyan para sa lahat, sakit sa loob o sa balat. Si WaterDoc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Sunable at maasahan sa kanyang mga itinuturo na umiikot sa konsepto ng tubig at mga mineral. Dinidinig ang iyong mga nararamdamang sakit at binibigyan ng kalunasan. Obligasyon ng makatulong sa lahat ng oras. Siya si WaterDoc, nandyan para sa lahat, higit sa loob o sa balat. Si WaterDoc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Walang pinipiling pagalingin, sa kanya'y makinig at malalaman mo rin. Kalusog ay pinagyayaman, dahil ito ay biyaya ng puong may kapal. Siya si WaterDoc, nandyan para sa lahat, sakit sa loob o sa balat. Siya si WaterDoc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Siya si WaterDoc, nandyan para sa lahat, sakit sa loob o sa balat. Si WaterDoc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Handang makinig para sa iyong kalusugan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Ionic. Narito po na naman po tayo sa ating programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Ako po si Michelle Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang WaterDoc ng Pilipinas, walang iba kundi si Dr. Ren U. Paragas. WaterDoc, magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Michelle, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating program.
Tayo po mga ka-Ayunik ay kasalukuyang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo rin po ay naka-live streaming sa ating YouTube channel at Facebook page na Ayunik Minerals Philippines. Sa mga nanonood po dyan sa aming Facebook Live, inaanyayahan po namin kayo na ngayon pa lang po ay mag-like. O kaya ipakishare nyo naman po yung ating live program sa inyo pong mga Facebook account or timeline. Sa mga nakikinig naman po sa radyo sa kanila pong mga tahanan, opisina, mga trabaho, mga tindahan, o sa kahit saang sulok man po ng Pilipinas na kayo nakikinig ng aming programa, kung maaari po mga ka-Ayunik ay pakilakas-lakasan ng volume ng ating mga radyo. At imbitahan din po natin yung mga kapamilya po natin o kakilala po natin na makinig din po ng ating programa. Nang sa gayon ay sabay-sabay po tayong matuto ng ating konseptong tubig at mga mineral. Para po sa ating Water Doc updates or comments po ngayong araw, nandito po muli si Water Doc. Doc Ren! Maraming salamat, Miss Shay. So itong araw na ito, gusto kong talakayin ang isang condition known as infection. Merong uli kasing balita na meron pong parating ulit na pandemic. Itong COVID-19 na pandemic, nakaraos naman po tayo dyan at nagpapasalamat po tayo at ito po ay hindi na kasing tindi kaysa yung mga nakaraang mga taon. At lahat tayo ay masaya na more or less humupan na po ito. However, may nga balibalita na itong umpisa ng taon dahil doon sa weather ay dumadami po ang cases na nag-pneumonia po ulit. So para sa benefits ng ating mga tagapakinig at tagapanood, gusto ko lang talakayin briefly kung paano natin malabanan itong infection na ito. Pagdating sa infection po, dalawang theory po ang meron po dyan. Ang unang theory po ay yung concept ni Louis Pasteur. Siya ay isang chemist at ang sabi po niya that ang sa kanyang germ theory na ang mikrobe po galing sa labas ng sa environment, pagkatapos inaatake ang ating katawan pag ang katawan po natin ay medyo mahina ang kanyang immune system. Okay? Ito po yung concept na ina-adapt ng ating mga conventional mainstream medicine at ito po yung sanhi kung bakit po sila nagbibigay ng mga gamot tulad ng antibiotics, antiviral. Ang gusto nilang gawin ay yung patay yung mikrobyo na nasa loob ng katawan. Okay? However, marami tayong patient na nakita na nakakaroon ng recurrence ng infection na ito. An example po dyan is meron tayong isang 52-year-old na male. Siya po ay nagkaroon ng pulmonary tuberculosis at siya pa ay religiously uminom ng gamot for 6 months and after 4 months, bumalik uli ang kanyang symptoms at nung napa-x-ray, positive na lang po ang kanyang PTB. Meron din tayong isang 43-year-old na female. Siya po ay paulit-ulit na nagkakaroon ng urinary tract infection at kaya siya dumalo sa atin at nagpapatulong sanhi po na hindi niya daw alam kung paano niya makontrol itong infection na ito. Kahit na religious din niya iniinom yung antibiotics na binigay sa kanya. Meron din tayong isang 10-year-old male, dala ng kanyang nanay dahil itong bata ito is madali siyang sipunin. Pag tumigil yung kanyang sipon ng ilang weeks lang, sometimes daw 1 week pa lang, bumabalik uli kagad ang sipon niya. And with that, nabugbog din siya sa antibiotics, so worried yung mother, and with that, humingi po siya ng tulong. Okay? Now, meron isa pang theory ng infection. Ito po ay yung concept ni Dr. Pierre-Jacques Anton Béchamp. During my medical school days, never ko narinig itong doktor na ito. Pero he's considered as the world's greatest physician. Ang kanyang theory is yung cellular theory of disease causation. Ang sinasabi ni Dr. Béchamp, okay, regarding infection,
is that sa loob ng ating katawan, actually, pati sa ibang mga bagay, merong isang enzyme na ang tawag niya is microzyma. Itong microzyma na ito would transform, okay, to different particles na ito po ay depende doon sa condition ng environment na kinaroroonan niya. Okay? So usually, itong microzyma is dormant, inactive sa malinis na environment. Pero once na itong environment ay mag-umpisang maging madumi and depende sa degree ng dumi niya, it will convert into a virus, bacteria, or fungus. Okay? So, ayon kay Dr. Bicham, para malabanan at ma-control at ma-prevent ang infection, isang bagay po ang mahalagang gawin sa ating katawan. Una-una ay bigyan ang katawan natin ng sapat na sustansya. Dito sa program na ito, lagi namin na binabanggit yung 6 essential nutrients. Ito po yung carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, at saka tubig. Unfortunately, ang mga kababayan natin ngayon, hindi nila iniintindi po. Usually, ang tao ay kumakain lamang para malagyan ng laman ang kanilang sikmura. Hindi nila iniisip kung anong quality ng pagkain na binibigay sa katawan para manatili po na ang katawan ay healthy. Okay? And yung second aspect is that dapat panatilihin malinis lagi. Ang sabi po ni Dr. Bicham is that ang role ng mikrobyo sa ating planeta, sila po ay tagalinis ng mga dumi. Actually, ang dumi po ang kanilang pagkain. So, kung kayo po ay nanonood ng mga commercial sa television, at ang pinopromote po nila ay isang cleansing agent. Tulad ng dishwashing liquid, detergent, bleach, di ba, pinapakita nila na yung maduming lugar, marami pong mikrobyo. Pero once na malinisan na, okay, pinapakita din nila na mga 3, 5, o hanggang 7 mikrobyo na nandyan. Okay? From yung environment madumi na punong-puno ng mikrobyo. So, ganun din po yung katawan natin. Para maiwasan ang pagdami ng dumi sa loob ng ating katawan, na ito po yung environment or habitat ng mikrobyo, na yung microzyma ay magiging either virus, bacteria, or fungus, dapat panatilihin malinis. It so happens kasi ang taong ngayon, hindi na tayo nagbibigay ng kahalagaan ng tubig sa ating katawan. Tandaan ninyo na ang tubig po ang pinakamagandang agent na panglinis. So, kung hindi tayo umiinom ng sapat na daming tubig, yung isang function ng tubig, yung letter E, to eliminate acidic metabolic waste and toxins out of the body, ay hindi po magaganap. Tayo din, di ba, kung tayo po ay maglilinis kahit anong bagay, lalo na ating katawan, kung tayo po ay naghihilamos, kung tayo po ay naliligo, ang tubig po ay isa sa mga pinaka-importanteng bagay, okay, na kailanganan natin para malinis ang ating katawan. So too with the internal environment. So, sa programang ito, lagi namin binibigyan diin yung kahalagaan ng tubig. First, the volume, which is 50 ml per kilogram body weight per day. Marami pa rin nagsasabi na ang sapat na daming tubig po ay between 8 to 10 glasses. Okay? Mali po yan. Because the adult human body is at least 70% water. At tayo po may iba-ibang size. Iba-iba po ang timbang natin. And hindi ho talaga maaari yung 8 to 10 glasses. So, yung mas tamang formula po is 50 ml per kilogram body weight per day. At since very common ang water pollution, ang tubig na inumin natin dapat purified. Unfortunately, ang purified water
inaalisan din ng yung healthy minerals. Ang tubig kasi na walang minerals, siya po maging acidic at dead. Okay? At hindi yan nakakatulong sa ating kalusugan. So with that, binabalik natin yung nawalang minerals sa pamamagitan ng ionic mineral drops. Ang advantage pa ng ionic mineral drops, ang pangunahing sangkap niya is magnesium chloride. And ayon kay Dr. Phil Delbert, siya po ay isang military surgeon na naghahanap noon ng pinakamagandang solusyon panlaban sa infected sugat ng mga sundalo niya. Na-discover niya na ang magnesium chloride ang pinaka-effective na infection fighter. At sabi niya, pag nagtitake po yung sundalo niya ng magnesium chloride, yung immune system niya napapalakas as much as 300%. And with that, mas malakas ang panlaban. So, with the infection na nandyan lagi-lagi, the intake of water at 50 ml per kilogram body weight per day, plus yung pag-intake ng ating ionic at 20 drops 4 times a day is more of a preventive thing at makakatulong po yan. I have seen several patients na nung in-apply ko po ito sa kanila, yung paulit-ulit ng kanilang infection ay na-control. So, hoping na itong message na pinaparating ko sa inyo ay makakatulong para malabanan nyo po ang infection kung kayo po ay laging tinatamaan po niya. So, ito muna yung aking comment for now. Ms. Shay, back to you. Maraming salamat po, Water Doc. Ayan, mga ka-ionic, narinig naman po natin si Water Doc. Nawa po yung mga payo po sa atin ni Water Doc ay sundin po natin, mga ka-ionic. Dahil yan po ay para din po sa ikabubuti natin at para magkaroon din po tayo ng magandang kalusugan. Sa mga nakikinig po sa radyo at nanonood po sa aming Facebook Live at YouTube channel, ang segment po natin ngayon ay problemang pangkalusugan, itanong kay Water Doc. Dito po ay aming bibigyan ng solusyon at kasagutan ang inyong mga katanungang pangkalusugan. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong magpadala ng inyong tanong o mensahe sa aming mga text lines. Ang text line po natin sa Smart ay 0999-788-7512 at sa Globe naman po ay 0917-770-7925. Maaari rin po kayong mag-post ng inyong tanong o mga mensahe sa ating Facebook Live at YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. Huwag po ninyong kalimutang ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong pong location. Sa location po mga ka-Ionic, kung maaari po ang inyong pong city or municipality at gayon din po ang inyong province o lalawigan. Magabalik po ating programa makalipas lamang nito. Atin pong pakinggan ang sinabi ni Brother Bo Sanchez, kilalang Catholic preacher at best-selling author, patungkol sa ating Water Doc na si Dr. Renato U. Paragas. You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear. Tumutok lamang sa ating programang Tubig at Mga Mineral. Pakinggan ang mga paraan na pinakanatural at pinakasimple sa paglaban sa mga karamdaman at sa pagpapanatili ng malakas na katawan. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Handog sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Nagbabalik po ating programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Mga ka-Ionic, maraming salamat po sa mga tao po ngayon pa lang ay nagla-like, nagla-love react, nag-share ng ating live program. Maraming salamat po sa inyong lahat.
At gayon din po sa mga bumabati dyan po sa aming Facebook Live at YouTube channel. Ayan, maraming salamat po yung mga nagpapadala na ng kanilang mga katanungan at this moment pa lamang. Marami pong salamat sa inyong lahat mga ka-Ionic. At ngayon po mga ka-Ionic ay bibigyang daan na po natin ang inyo pong mga katanungan. May katanungan po tayo dito, Water Doc. Ito po ay nanggaling kay Ma'am Rosemary ng Laguna. Ang sabi po niya, magandang araw po Water Doc. Ang epigastric hernia po ba, Doc, ay matitreat pa po ba siya kahit wala pong surgery? Nilamang po yung katanungan, Doc. Salamat. Hi, Mama Rosemary. Ito po ay depende doon sa laki ng inyong hernia. At kung malit lang po yan, usually pag sinasabing hernia, ito po ay yung... lalo dito sa bandang tiyan, ito po yung bituka na lumalabas doon sa gap between yung muscles. So, kung weak ang muscles, maaaring magkakaroon ng hernia po yan. Ang ginagawa na ating Ionic Mineral Drops, ang pangunahing sangkap niya is magnesium. Magnesium kasi would strengthen the tension of yung muscles. So, makakatulong po. However, kung malaki, I would suggest na talagang surgery po ang magiging solusyon po dyan. Thank you so much po, Water Doc. Ayan, mga ka-Ionic, may katanungan pa tayo dito. Ayan, galing naman po kay Ma'am Hatchin ng Laguna din po. Ang sabi po niya, Water Doc, vertigo din po kaya yung kahit nakahiga ay nahihilo yung right part po ng ulo. Tapos, sumasakit din po yung batok, sabay ng parang kumakapal ang lieg. Makakatulong po ba, Doc, ang Ionic sa ganitong kondisyon? Salamat po. Ang vertigo po ay kayang tulungan ng ating concept ng tubig at mga mineral. Okay? Yung sa sakit ng batok nyo, kailangan ma-evaluate po yan. However, sa panahon kasi ngayon, maraming tao nakakaroon ng sakit sa batok. Kasi cellphone po yan, di ba? Usually, pag sila po ay nakatutok sa social media, lalo-lalo sa mga Facebook at mga iba pa, laging nakayuko. And with that, magkakaroon sila ng parang pain dun sa batok. Okay? Although, mga ibang case, parang hypertension is also another consideration. Kaso, pag hypertension, madali lang po yan. Magpa-BP lang po kayo, malalaman ninyo kung hypertensive po kayo o hindi. Dun sa vertigo naman, it is basically the lack of water. Although yung hypertension din ay sanhi ng kakulangan ng tubig sa katawan. Ang vertigo po is nangyayari is yung tenga po natin, dalawa po ang function po niyan. Yung isa is pandinig, pangalawa is dun sa inyong balance. Sa bandang inner ear, merong isang aparato dyan, ang tawag is semicircular canal po. Ang laman po niyan is fluid. Ngayon, pag tinitilt niya yung inyong ulo, yung fluid dun ay mag-stimulate ng mga sensors para sabihin dun sa utak kung ano yung orientation ng katawan nyo sa space. Okay? Ngayon, kung kulang kayo sa tubig, itong fluid dito sa loob ay lalapot po. Pag lumapot, ang daloy niya po ay mabagal. So, once na let's say, halimbawa, galing kayo sa higa, umupo, ang sinasabi ng mata nyo, nakaupo na kayo, pero ang sinasabi ng tenga nyo, nakahiga po kayo. Kaya nagkaroon ng confusion yung utak ninyo kung nakahiga kayo o nakaupo. Okay? So, para makorek po yan, ang kailangan gawin is uminom ng sapat na daming tubig at 50 ml per kilogram body weight per day. At ang Ionic po is at 20 drops 4 times a day. Ito po iniinom 30 minutes before each meal and at bedtime. Samahan nyo rin ng selenium at 20 drops 3 times a day kasi ito po ay antioxidant. And then yung zinc and copper at 20 drops twice a day. Okay? Magkakatulong po yan. And kung maaari po, wala kayong iinumin, tubig lang po. Thank you so much, Water Doc. Ayan, may mga katanungan pa tayo dito, Doc. Galing naman po ito, Doc, kay Ma'am Cecil ng Antipolo Rizal. Ang sabi po niya, Water Doc, I am a senior citizen. Bakit po, Doc, tuwing hapon at madaling araw, ay palagi pong nanlalamig ang mga paa ko? Dala na po ba ito, Doc, ng pagtanda? At makakatulong po ba, Doc, ang inyong konseptong tubig at mga mineral? Salamat po.
Ma'am Cecil, makakatulong po yung ating concept na tubig at mga mineral. Napansin ko po, karami ng mga senior ay madaling lumamig. Sanhi po, number one, hindi sila po properly hydrated. If you would note that ang tubig po, merong isang property which could generate energy. Okay, ito po yung tinatawag natin na hydroelectric energy. So kung kulang kayo sa tubig, hindi po ito magaganap, and with less energy, madali kayong lumamig. Secondly, the lack of minerals. Ang minerals po, sila po yung tinatawag natin in medical parlance o language, ang electrolytes. Ang electrolytes po ang nagbibigay din ng init sa katawan. Ako personally, I'm also a senior citizen, pero malakas po ang akin tolerance sa lamig because I have already supplemented myself with the minerals the past 17 years. Okay, going 18 years na po. And with that, hindi ako ginawin. Okay, ngayon, yung paglamig ng extremities ninyo ay depende naman sa environment. Kung malamig ang environment nyo, maaaring malamig din yung inyong mga extremities, However, it must not cause you na kayo po ay giginawin. Malamig lang po siya, pero hindi kayo giginawin. Pero kung giniginaw po kayo, aside from yung lumalamig siya, then I would suggest na sundin nyo lang yung aming concept na tubig at mga minerals. Ang tubig po is 50 ml per kilogram body weight per day, at saka yung pag-inom nyo ng ionic mineral dust, which is a mineral concentrate, at 20 drops 4 times a day. Depende po sa inyong timbang. Hoping na hindi kayo less than 40 kilos. Maraming salamat po, Water Doc. O nga po, Water Doc, nabanggit niyo talaga yung mga senior citizen po natin. Ayan, bira talaga sila do uminom ng tubig. Usually do kapag tayo mag-explain during check-up. Ayan, pag sinasabi na namin kung ilan yung required na tubig na dapat sa isang araw na dapat mainom nila, ay parang nahihina na sila, sabi nila, ay, ang dami-dami naman. O parang, Doc, nagre-reklamo sila. Ayan, sa mga senior citizen po dyan, ayan po, kung ano po yung tinuro po sa inyo ni Water Doc, tungkol po sa proper hydration, kung ilang baso dapat ng tubig ang nainom sa isang araw, ay dapat sundin po yun. Kasi yun po yung kinakailangan ng inyong mga katawan. Okay? Naalala ko lamang, Doc, during check-up. May katanungan ba tayo dito, Doc? Galing naman kay Ma'am Jennifer ng Makati. Ang sabi po niya, Water Doc, pwede bang uminom ng sabaw ng buko? Salamat po, Water Doc. Ma'am Jennifer, pwede po yan. Kaya lang, don't count it dun sa bilang ng basong tubig na kailangan nyong inumin. Okay, actually yung buko water po o coconut water is one of the fluids na pinapayagan ko. No problem po yan. Maraming salamat, Water Doc. Ay katanungan pa po dito, Doc. Galing naman po ito kay Ma'am Luz. Ang sabi po niya, ay Ma'am Luz po ng Naga City, Camarines Sur. Ang sabi niya, Doc, Water Doc, mayroon pa ako dito mga elite at zinc plus copper. Wala din po ba ito, Doc, expiration? Kasi, Doc, lampas na yung due date na nandito sa akin. Salamat po. Ma'am Luz, actually, dito sa supplier po natin, sa Mineral Resources International, sa US, ang kanilang itong storage ng itong mga elementals ay nasa malalaking tangke po yan. Ito po mga liquid na po ito, they are brine, okay? Meaning salt water na galing dun sa Great Salt Lake. Ang Great Salt Lake po kasi is one of the lakes na mataas po ang kanilang salinity. At hindi po yan nasisira. Tulad ng tubig po na nasa dagat. Di ba? Mula nung na-create ni Lord yung tubig dyan, hanggang ngayon, sariwa pa rin po sila, di ba? Actually, ang nagpo-pollute po dyan, tao hindi yung nature. So, ang nilalagay po namin dyan is consumed by date is because ito po ay isang requirement ng ating FDA dun sa mga products na yan. And ako personally, ang ginagamit kong mga products ay yung mga hindi naibenta dahil dun sa consumed by date. So far naman, wala naman akong problem. Okay? So, you could use them. The only time naman kasi, lumalampas sa kanilang consume by date is when you do not consume it.
inumin nyo po. After all, binibigay naman ng company sa inyo ay libre, di ba? So either you could consume it or pwede nyo din pamigay dun sa mga kaibigan nyo o dun sa mga anak nyo na engage in physical activity, na gamitin ang elite. Ang zinc naman po ay nagpapalakas naman ng inyong immune system. So take them na lang. Okay? Pwede po yan i-take. Wala hong problema po yan. Maraming salamat po, Water Doc. Mga ka-Ionic, sa mga nakikinig po dyan sa radyo at nanonood po sa aming Facebook Live at YouTube channel, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag na huwag po kayong mahihiyang magpadala po sa amin ng inyong mga katanungan. Ang text line po natin sa Smart ay 0999-788-7512 at sa Globe naman po ay 0917-770-7925. Maaari rin po kayo mag-post na inyong mga tanong o mensahe sa ating Facebook Live at YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. Pakilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location. Nang sa gayon ay alam po natin kung saan po nakakarating ang ating programa ngayong araw. Nagbabalik po ang aming programa makalipas lamang ng ilang paalala. When God created the world, He provided us with all the basic, essential nutrients the human body needs to live happy and healthy. However, man invented various foods and beverages as substitutes for the nutrients perfectly designed for a healthier body. The deviation compromised the human body to function at its optimum, resulting in numerous diseases. The best way to restore lost health is to return to the very basic, nature. Eat real foods created by God and not processed, refined, instant foods without any nutritional value. Foremost, drink water supplemented with Ionic concentrated mineral drops only because it contains lots of healthy minerals that assist in the vital functions of water in the body. Ionic concentrated mineral drops is the world's most potent, 100% natural, food-grade sourced Ionic, health-giving mineral supplement from Great Salt Lake, Utah, USA. God-created nutrients are greater than man-made solutions for health, well-being, and longevity. Upang ang mga kabataan ay mas maging malakas at malusog, bumalik sa kalikasan, dagdagan ang sustansya sa katawan. Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral, susi sa malusog na kabataan. Nais mo bang manumbalik ang iyong kalusugan? Bumalik sa kalikasan, dagdagan ang sustansya sa katawan. Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Nagbabalik po ating programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Mga ka-Ionic, muli po kami po ay nagpapasalamat sa mga tao pong bumabati sa aming Facebook Live at YouTube channel. Yung mga kasama natin dyan sa iba't ibang branches. Yung Ionic Minerals Cubao, Ionic Minerals Cebu at Ionic Minerals Davao. Marami pong salamat sa inyong pagbati. At ganyan din po sa mga nakikinig po sa radyo at nanonood sa aming Facebook Live, yung mga bagong listeners po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa isubaybay niyo po kami araw-araw. Ngayon po mga ka-Ionic ay ipagpatuloy po natin ito pong pagbibigay daan sa inyong mga katanungan. May katanungan tayo dito, Water Doc. Ito po ay nanggaling kay Ma'am Kim ng Bikutan. Ang sabi po niya, magandang araw po, Water Doc. 3 weeks na po ako, Doc, umiinom na isang gamot sa TB. Pwede ko po ba to, Doc, itigil na at mag-switch na lang po ako, Doc, sa Ionic Mineral Drops? Hindi po kaya ito, Doc, makakasama pag itinigil? Salamat, Water Doc. Palagay ko po hindi. Actually, marami na tayong in-entertain na mga pasyente na may pulmonary tuberculosis. At ang ginagawa po natin, dahil po mga karami ng mga patient natin naman na merong PTB ay yung mga recurrent cases, ano? Ibig sabihin, naggamot na sila dati, pagkatapos bumalik. May mga iba, nagpagamot ulit, pagkatapos bumalik. Kanina, nung umpisa ng program, tinalakay natin po ang infection kung bakit po yan paulit-ulit na nagaganap. Okay?
So ang ginagawa ko ngayon, despite na ako po ay medical doctor, ay binabago ko po yung approach ko dun sa infection. Ang sinusunod ko po ay yung cellular theory ni Dr. Bicham na sa pamamagitan ng paglilinis ng loob ng katawan, yung internal environment, ay ito po ay mas effective na pamamaraan para masolusyonan ang infection. So, pwede nyo gawin po yan. Okay? So, kunin ang inyong timbang in kilograms, i-multiply nyo po it by 50. Yun po yung total volume in milliliters na tubig na kailangan nyong inumin. Pag nalinisan yung inyong internal environment, yung TB nyo po ay mapipigilan po yan. Okay? And then, samahan nyo din ng selenium. Selenium kasi ay isang magandang pangunta sa infection at 20 drops 3 times a day. At saka yung itong ating zinc and copper at 20 drops twice a day. Ang zinc po ay nagpapalakas ng ating immune system. Ang ionic naman is 20 drops 4 times a day. Ito po ay iniinom 30 minutes before each meal and at bedtime. Ang pangunahing sangkap niya po is magnesium chloride na nagpapalakas ng immune system. So yung katawan niyo mismo ang lalaban dun sa infection. At yung malinis na environment ay hindi yun ang environment na gusto ng mga infection. Okay, so masolusyonan po yan. Kaya lang, hindi po tayo magic. Medyo matatagalan po ng ilang buwan bago makontrol ang inyong PTB. Kaya po yan. Thank you so much po, Water Doc. Ayan. Kaya pa naman po mga ka-Ionic. Kayo po, pumunta lamang po sa pinakamalapit naming tanggapan. O kaya po ay magpa-check up kay Water Doc. Okay. May katanungan pa tayo, Doc. Galing naman po ito kay Sir Tomas ng Taguig City. Sabi po niya, pwede po ba, Doc, ang Ionic Mineral Drop sa mayroong CKD stage 4 na po, Doc? Salamat po. Sir Tomas, pag stage 4 medyo mahirap po tayo, lalo-lalo kung kayo po ay nagda-dialysis. Pero kung hindi naman, pwede natin subukan. Okay? Ang ginagawa ko lang kasi is in-encourage ko yung patient na uminom ng maraming tubig para mag-produce po siya ng maraming ihi. Kasi normally, itong creatinine at saka ibang mga dumi, iniihi po yan. Ngayon, naiipon dahil hindi nyo po nailalabas. So, sa pamamagitan ng production na mas maraming ihi, okay, the only way naman is pag uminom ka ng maraming tubig. Although sinasabi ng mga ibang kasamahan ko, bawal uminom maraming tubig dahil po magmamanas lang, sila, malulunod. Pero ako, pag ako po nagbibigay ng tubig na meron kasamang minerals, hindi ko naman na-observe ng mga patients ko na kahit maraming tubig ang iniinom nila, ay hindi sila nagmamanas. Okay, so kung anong klaseng tubig na inumin nyo para makontrol yung inyong condition, ay depende sa quality ng water intake. Taga-Taguig po kayo, abangan nyo na ako sa Cubao. Okay, and magpa-schedule po kayo doon. Check nyo po sa FB page Ionic Minerals Cubao. Tanong nyo po doon kung kailan pagpunta ko po sa Cubao, and then makipag-set kayo ng appointment kasi hindi ako tumatanggap ng walk-in po dyan at doon na tayo mag-usap kung paano po mabigyan kayo ng tamang reseta doon sa case po ninyo. At kung maaari, pakidala po lahat ng mga work-up, okay, na ginawa sa inyo, yung blood chemistry, kung meron kayong ultrasound at mga ibang mga results. Thank you so much, Water Doc. May katanungan pa dito, Doc. Galing naman po kay Ma'am Jackie Lu ng Candelaria, Quezon. Sabi po niya, good day po, Water Doc. Nakita ko lang po yung number ng inyong company sa pinapanood ko po sa YouTube. Ang katanungan ko po, Doc, about po, Doc, sa tubig sa utak. Ask ko lang po sana kung sa pamamagitan po ba, Doc, ng pagsuntok sa ulo, ay may tendency po na magkaroon ng tubig sa utak ang isang tao. Salamat po, Water Doc. Ma'am Jackie Lo, ang utak po kasi natin talaga may tubig po yan. Ang tawag po natin is cerebrospinal fluid. Ngayon, hindi ko alam kung yung binabanggit yung tubig is hydrocephalus. Okay? Sa pamamagitan ng suntok, it may happen. Depende po kung makakaroon ng bleeding dun sa loob. Pero depende kasi sa tindi ng suntok na experience ng tao. So, kung maaari kayo maging more specific kung ano yung tubig na binabanggit nyo, I'll be able to give you a more specific management po dyan.
Katanungan naman po galing po kay Ma'am Rhea ng Del Monte, Bulacan. Sabi po niya, ako po Dok ay may bukol sa kaliwang suso ko Dok. At ang sabi ng OB based po Dok sa ultrasound, hindi naman daw ito Dok cancerous. Ang advice po sa akin ay ipa-surgery na daw po Dok dahil almost 3 centimeters na po siya. Ask ko lamang po kung makakatulong po ba Dok ang Ionic Mineral Drops para lumiit po ang bukol pong ito at para hindi na po ako Dok magpa-opera. Salamat po Water Doc and more power po sa inyong program. Ma'am Rhea, marami na din tayo natulungan ng mga kababaihan na mayroong bukol sa suso. Mga iba nga, mas malaki pa sa 3 cm ninyo. Kakayanin naman. Kailangan ko ma-evaluate and then usually ang binibigay ko po is 100 drops ng ating Ionic Mineral Drops, selenium at 60 drops a day. And then yung special diet na makukuha nyo na lang po yan doon sa office namin sa Cubao kasi ang Cubao po ang pinakamalapit na office na pwede nyo puntahan. Okay? So maganda siguro makipag-set kayo na appointment sa akin. Mag-message po kayo sa FB page Ionic Minas Cubao and then makipag-set po na appointment kung anong araw at anong oras ang meeting natin po. Okay? Thank you so much, Water Doc. May katanungan po dito, Doc. Galing po kay Sir Paul ng Paranaque. Sabi po niya, good day po, Water Doc. Tanong ko lamang po, ano po ba ang pwede ko pong gawin kapag hindi po siya natunawan sa kinain niya, Doc? Yung asawa ko po kasi ay hindi natunawan sa pagkain niya po. Salamat po. Usually po, kung ganyan hindi natutunawan, ang kulang po is tubig. Kasi ang tiyan po natin, dapat magsikret po yan ng acid kasi ito po yung ginagamit ng tiyan para tunawin ang kinakain natin kasi hanggang hindi siya natunawan, hindi po ma-extract yung mga sustansya na nandun sa kinakain natin. Kaya lagi kong binabanggit that at least 30 minutes before your meals, kailangan yung uminom ng a certain volume of water. Sa breakfast, dapat 1/4 of your total volume requirement for the day. Ang formula po natin is 50 ml per kilogram body weight per day. Before lunch, 1/8 of that total volume. And before supper, 1/8 ulit ng yung total volume. And itong pangunahing sangkap kasi ng ating Ionic Mineral Drops is magnesium chloride. And yung chloride ay napakahalaga for the production of hydrochloric acid na ito po yung ginagamit ng ating tiyan para panunaw. Okay? So, try nyo gamitin yung ating concept na tubig at mga minerals and magkakatulong po yan. Maraming salamat, Water Doc. Ayan, tungkol sa mga hindi natutunawan ng kanilang mga kinain. Ito mga ka-Ionic. Sa proper hydration po natin, nakalagay po doon, 30 minutes before kumain ay uminom po ng tubig. Ayan, ito po yung talagang kinakailangan po mga ka-Ionic. And then po, 2.5 hours after meal ay kinakailangan ding uminom ng tubig. Para po sa guide, patungkol po dito, maaari po kayong pumunta sa pinakamalapit po naming tanggapan sa inyong lugar at tuturuan po kayo ng aming mga kasamahan po dyan kung paano yung tamang pag-inom ng tubig o ilang baso dapat ng tubig sa isang araw ang inyo pong iniinom. Okay po? Ayan, sa mga nakikinig po sa radyo at nanonood sa aming live program, kung kayo po yung mga katanungan, mag-send lamang po kayo ng inyong mga katanungan sa amin. At kung kayo naman po ay nagtatanong kung saan po mabibili ang ating Ionic Mineral Drops, magpadala po kayo ng mensahe at sabihin po ninyo ang inyong location para ma-refer po namin kayo sa pinakamalapit po naming branch sa inyong lugar. O kaya naman po sa mga nanonood po sa Facebook Live at YouTube channel, yung address and contact details po ng aming mga branches ay nasa monitor po yan. Pakitingnan nyo na lamang po mga ka-Ionic. At nasa comment section din po yan ng ating live program. Ay nakapost po dyan yung mga Facebook links ng aming mga branches. Paki-follow nyo po yan mga ka-Ionic. Ngayon naman po sa mga tao pang ayaw lumabas ng bahay, lalo na kung maulan, pwede po kayo mag-order ng aming Ionic Mineral Drops online. Okay po? Ang ating pong online stores ay sa www.ionicminerals.com o kaya naman po ay sa www.ionicminerals.com.ph.
Yan po yung ating online store at available din po yung ating Ionic Mineral Drops sa iba pa pong online shop katulad po ng TikTok, Lazada, Shopee at Instagram. Ayan, available din po dyan yung Ionic Mineral Drops. Para po sa link po niyan, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page na Ionic Minerals Philippines. So kaya tingnan nyo lamang po, visit nyo lamang yung Facebook page natin. Nakapost din po dun yung mga link ng aming TikTok, Lazada at Shopee. At lagi po nating tandaan mga ka-Ionic, ang spelling po ng Ionic ay letter I, O, N, I, Q, U, E. Yan po yung ating Ionic Mineral Drops. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang nito. Hello to our friends and clients in the Philippines. I am Bruce Anderson, the CEO, President, and co-owner of Mineral Resources International, or MRI. Our company's primary mission is to improve global well-being through mineral nutrition. Thus, we supply Ionic CMD, Elemental Selenium, Elemental Zinc and Copper, and Elite to the Philippines. We manufacture the world's most powerful, 100% natural, food-grade sourced ionic, health-giving mineral supplements harvested from the Great Salt Lake in Utah, USA. MRI, Concentrated Mineral Drops, or MRI CMD, branded in the Philippines today as Ionic CMD, is our creation, and so we claim that we produce the original, authentic, genuine CMD. For more than 50 years, our reputable and verifiable company continues to produce the all-natural, high-quality, pure, potent, fast-acting, complete, balanced, proven, safe, trusted, convenient, economical mineral supplements. Many companies have tried copying our products, but they never succeeded because our products are manufactured with so much love and dedication to help improve your health and well-being. Today, I take this opportunity to extend my sincerest gratitude to all of you for your loyalty, your continued patronage of our products, and for your amazing testimonials that encourage many others also to take our products and enjoy the awesome, fascinating health benefits that we have witnessed for more than 50 years of our company's existence. Your trust and confidence in us have truly kept us working harder, and you also made this world a better place to live in. Thank you very much, and mabuhay po kayong lahat. Para po sa ating announcement mga ka-Ionic, sa darating pong February 26 at 27, ay wala po tayong check-up dito po sa Naga City, Camarines Sur. Ang susunod na po nating check-up day ay sa March 4, araw po ng Lunes, simula 7:30 a.m. hanggang 2 p.m. Maraming salamat po. Nagbabalik po ating programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. WaterDoc, para po sa inyong ads at advisory po. Maraming salamat, Miss Shay. So sa aking ads, kung kayo po ay nakatira sa Camarines Sur area at kung kayo po ay umalis sa inyong bahay at wala kayong makainan, sanhi po ng inyong mga karamdaman tulad ng hypertension, chronic kidney disease, diabetes, cancer at iba pa mga karamdaman, pwede ko kayo pumunta sa Green Ralph Salad Bar. Ito po ay located sa ground floor ng SM City, Naga. Sabihin nyo lang dun sa kanilang staff kung ano po yung inyong karamdaman at sila po ay gagawa ng salad angkop sa inyong karamdaman.
Secondly, kung kayo po ay bumibili ng Ionic CMD online, meron kasing isang company na nagbebenta ng Ionic CMD kailang in a capsule form. Ang Berwan Rev Enterprises Corporation at ang IMRPC ay walang binebentang Ionic CMD na nasa capsule, tablet, granulated o yung powder form. Siya po ay liquid form lamang. Okay? Para sigurado po kayo na makakabili kayo ng totoong Ionic CMD online, pumunta po kayo sa www.ionicminerals.com o sa www.ionicminerals.com.ph. Third, kung meron po kayong kakilalang Doctor of Medicine na naghahanap po ng trabaho, maaari po i-refer nyo sila sa akin kasi sa volume ng patients ko po, kailangan ko ng mga katulong, okay, na ma-entertain ang mga patients sa iba-ibang cities dito sa Pilipinas. So ito muna yung mga ads for now. Miss Shay, back to you. Maraming salamat po, Water Doc. Ayan, mga ka-Ionic, ipagpatuloy po natin ito pong pagsagot ni Water Doc sa inyo pong mga katanungan. May katanungan tayo dito, Doc. Galing po ito kay Ma'am Girlie ng Metro Manila. Ako po, Doc, ay 56 years old at 48 kilograms. Naoperahan na po ako 3 times dahil sa aking glaucoma sa kanang mata ko po, Doc, ang inoperahan. Pero yung kaliwa po na aking mata ay hindi po nila ginalaw dahil mayroon po itong katarata. May pag-asa pa po kayang gumaling ang aking mga mata, Doc, kapag uminom po ako ng produkto po ninyo. Kaliwang mata ko po ang may katarata, pero yung kanan po ay glaucoma. Sana po, Doc, makatulong po kayo, Doc. At pwede ko po bang patakan ang mga mata ko ng produkto po ninyo? Maraming salamat, Water Doc. Ma'am Girlie, ang sagot ko dito ay depende dun sa severity ng inyong glaucoma at yung katarata, kung yung cataract nyo is nag-umpisa pala na nagiging cloudy yung lens, may pag-asa po yan. Pero kung yung katarata nyo ay matured na, ibig sabihin puting-puti na po yan, ay medyo mahirapan po tayo. Ano po? Sa glaucoma, meron akong natulungan na patient na ang kanyang pressure sa mata po umabot na ng 70 millimeters sa mercury, na ibaba ko po ng hanggang 30s. Okay? 37 po yon. However, yung naging problem ng patient, nag-cheat po siya doon sa kanyang diet, and with that, medyo tumaas na naman. Okay? So, it is important na kung talagang gusto nyo sundin yung concept, sundin nyo po na maayos po yan. Okay? So, since wala namang maibigay ng solution, yung mga ophthalmologist po dyan, pwede nyo i-try. Okay? Maganda po siguro ay pumunta po kayo sa aming Cubao office at magpa-schedule po ang meeting natin. O pwede din kayong mag-contact sa FB page Ionic Minerals Cubao. Pagkastanong nyo po kung ano yung schedule ko po dyan. Kasi mas maganda na magkita po tayo para maibigay ko sa inyo yung ibang mga instructions na kailangan yung sundin. Kasi kung sasabihin ko lang po dito, makakalimutan nyo po yan. Okay? So, meet me po pagpunta ko pa ng Cubao. Maraming salamat, Water Doc. May katanungan pa tayo dito, Doc. Galing naman pa kay Sir Ruben ng Quezon City. Ang sabi po niya, "Good day po, Water Doc. Tanong ko lamang po, Doc, ano po ba ang maaring ibig sabihin ng pamamanhid ng kanang braso, pagmamanas ng mga binti ng paa, at may pagsusugat po ng mga daliri? Ano po, Doc, ang magandang gawing laboratory test para malaman po kung ano itong karamdaman na ito? Salamat, Water Doc." Sir Ruben, ang pinakamaganda advice na pwede kong ibigay sa inyo dahil nga maraming mga symptoms na nabanggit sa inyo is pumunta na lang kayo doon sa pinakamalapit na doktor sa inyong lugar. Okay? Pagkatapos magpa-evaluate po kayo, sa kanya nyo na lang tanungin kung anong mga laboratory test na kailangan nyo undergo para malaman kung ano po yung inyong condition. Okay? Kasi kung dito lang sa programa, kailangan ko kasi para makabigay ng magandang assessment ng isang doktor ay makita din yung pasyente. May examine po siya. Kasi maraming information din ang naibibigay ng physical examination.
And kami usually, doktor, in-interview namin yung patient para makakuha ng mga ibang facts din to come up with a diagnosis. Kasi kung mali ang diagnosis, definitely magiging mali po yung management. So, importante po yan. Para sa inyong benefit, okay, wag na kayo magtipid dun sa consultation fee. Okay, importante malaman yung diagnosis. Ngayon, kung meron diagnosis na binibigyan ng doktor, pasulat nyo sa pirasong papel, pagkat maaari kayo mag-message sa akin. Or, another option is, magkita na lang tayo pagpunta ko po sa Cubao. Thank you so much, Water Doc. May katanungan pa tayo dito, Doc. Galing naman po ito kay Ma'am Marley ng Laguna. Ang sabi po niya, "Good day po, Water Doc. Pagising ko po, Doc, may makati na po sa aking tiyan. Tapos po, Doc, nalapad po ang pakiramdam ko po, Doc, na mainit. Ano po kaya, Doc, ang pwedeng ipanggamot po dito?" Yun lamang, Doc, yung sinabi niya. Salamat po. Ma'am Marley, tulad nung nabanggit ko kanina kay Sir Ruben, mahirap kasi na mag-guess ng condition nyo kung ano po siya. So, kung maaari po, punta na lang kayo doon sa pinakamalapit na doktor sa inyo, magpa-assess po kayo, pasulat nyo sa kirasong papel ang diagnosis, pagkatapos mag-message po ulit kayo. Okay, para mabigyan ko kayo ng yung solusyon na mas natural na hinahanap nyo po. Okay? Go see a doctor po. Maraming salamat, Water Doc. May nagtanong din dito, Doc, sa ating text line. Galing po ito kay Ma'am Maria Gracia. Ayan. Sabi po niya, Doc, ako po, Doc, ay mayroong karamdaman na hypertension. Tanong ko lamang po, Doc, kung pwede po ba yung mantikilya sa akin? Meron po kasing dalawang klase ng mantikilya. Yung isa po, Doc, walang tamis. At yung isa naman po ay sweetened. Pwede daw po yun, Water Doc, sa kanyang diet. Salamat po. Ma'am Gracia, mantikilya is butter. Ano po? Hindi ko naman pinagbabawalan ang butter doon sa mga mayroong hypertension. Actually, ito po yung maling palaisipan ng mga taong may hypertension. Akala nila ang hypertension po ay sanhi ng pagkain ng mga oily na pagkain. Hindi po. Basically, ang pagtaas po ng blood pressure po ay sanhi ng kakulangan ng tubig. Kasi ang dugo po natin is between 86 to 90% water. Ngayon, kung hindi kayo palainom ng tubig o kaya ang hilig yung inumin ay mga inumin na nakakapagtuyot, ito po yung mga caffeinated beverages, ang mangyayari, ang dugo nyo po ay lalapot. Pag lumapot pang inyong dugo, yung puso nyo po ay mangangailangan ng karagdagang puwersa para ibomba itong malapot na dugong ito. And with that, nakakataas ng pressure. Okay? So, ang importante po dyan, para mapatilin na, na normal ang inyong blood pressure, all you need to do is to maintain yung tamang dilution ng dugo. Huwag niyong pabayaan na maubusan kayo ng tubig sa katawan. The formula is 50 ml per kilogram body weight per day. At samahan nyo po ng Ionic at 20 drops 4 times a day. Ang Ionic po ay merong magnesium. And magnesium is a natural vasodilator and a natural anti-hypertensive. Magkakatulong po yan. Okay, don't worry about yung mantikilya po yan. Okay, I usually recommend butter, hindi po margarine iwasan nyo ang margarine kasi hydrogenated fats po yan. Maraming salamat, Water Doc. At maraming salamat din po sa lahat po na nagpadala ng kanilang katanungan. Bumati po sa aming Facebook Live at YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngunit tayo po'y naabot na ng oras ng pamamaalam ngayong araw. Kung kayo po'y mayroong mga katanungan na hindi pa nasasagot ni Water Doc, huwag po kayong mag-alala at sasagutin po yan sa mga susunod nating episodes. Kaya tutok lamang po kayo palagi sa aming programa. Water Doc, parting words na po. Maraming salamat, Miss Shea, for your company at maraming salamat din sa lahat na naging bahagi ng ating program sa pamamagitan ng pagpadala ninyo inyong mga bati, inyong mga katanungan at inyong mga comments. And hoping na nasagot ko ang inyong mga katanungan na maayos. And hoping din na meron kayong natutunan sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat and God bless you all.
Maraming salamat din po sa inyo, WaterDoc. At mga ka-Ionic, yung mga natutunan po natin ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At wag po nating kakalimutan na palagi po tayong manalangin sa Diyos. Dito po nagtatapos ang ating programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Ako po si Ma'am Shay at kasama si WaterDoc na nagsasabing sa Ver1 Rev Enterprises Corporation at gamit ang produktong Ionic Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc.